Yo, what's up? Magandang gabi. Ito na naman po si Mar Solo. Siyempre, bago tayo magpatuloy, ito muna ang ating tatalakayin sa gabing ito. Tatalakayin natin yung mga pag-aangkin ng tulay na hindi naman sa kanyang tulay. Legacy daw umano. Legacy daw ng Marcos administration. So, bago tayo magpatuloy, siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, at bagong kita ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman. I-hit mo yung notification bell para updated po tayo. I-hit mo yung notification bell. I-select mo yung all para updated po tayo sa ating mga video. At pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakabalik dahil syempre tayo'y ordinaryong manggagawa, nagtatrabaho din tayo. Minsan busy, minsan hindi. Kaya eto, pagkakataon ko dahil off ko ngayon, sige, upload lang tayo ng upload. So, eto magandang gabi dyan sa mga subscriber ko na bago. Eto, nadagdagan po tayo ng 1,041 1 week. Nadagdagan po tayo ng 1,042 na po. Ngayon lang. Isang piraso. So, eto, maraming salamat. Kahit ganun pa man, yan po yung tinatawag natin na talagang hindi bumibitaw sa pagka-subscribe sa akin dahil kahit madalang lang ako gumawa ng video nandyan pa rin sila. Hindi talaga sila nag-unsubscribe, no? At bagkos nadadagdagan pa ho tayo. Sana tuloy pa rin ho yung ating suporta dito sa channel na to na Z Mar Solo. And of course, sa pagpapatuloy natin, tayo po'y mag-play ng isang video na hindi ko alam kung matutuwa ba kayo o may inis. Sa dulo ng ating video, sa pagtatapos ng ating video, tayo po'y magbibigay ng opinion. Tayo po'y magbibigay ng comment. Sige, magalit kayo kung gusto nyo dahil as usual, may freedom of speech naman tayo. Hindi naman tayo makukulong dahil tayo po bumabase lamang kung anong nakikita natin sa mainstream media at sa mga other platform. Ano? So ito, pagpatuloy na natin. Huwag na natin patagalin. Oh yeah! Sa pagnanakaw at pangangkin, tila mahilig nga daw itong si BBM. Ang kakatapos lamang na Bukana Bridge sa Davao City ay tila kanyang inangkin na kanya daw legasiya. Pero malinaw na noong 2018 pa ay plano na ito ni Vice President Sara. Malinaw naman sa balita noon ng PNA. The Chinese will help build the city's 1.5 billion Davao River Bridge Bukana project, one of the big-ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. At ang article na ito ay na-published noong October 3, 2018 pa. Kaya nga napakomento pa sa Attorney Rowena Guanzon. Hala, inangkin ni Akla? Be, wala kang legacy project dahil lahat nilagay sa ghost flood control para nakawin. At sinasabi ni BBM na isa daw sa kanyang legasiya ay ang Bukana Bridge sa Davao City. For your information, ito ay isang donasyon at hindi ito utang. Ayon pa kay Doc Alan, how Davao City got a modern 3.2 billion Bukana Bridge at no cost to the national government. It is a donation, not a debt. No repayment, unlike a loan from the World Bank, JICA, or even another Chinese banks. The Philippine government does not have to pay this money back. It is a gift, Official Development Assistance or ODA. No interest. Since there is no principal debt, there is no interest accumulating over time. It does not add to the national debt of the Philippines. The arrangement that made the Bukana Bridge basically free for the Philippines was structured through a specific diplomatic and financial instrument called an Agreement on Economic and Technical Cooperation. This was not a standard business deal. It was a government-to-government transaction designed so that no money ever needed to leave the Philippine Treasury for the construction. Here is the architecture of the deal explaining how it worked. The legal umbrella, the basket of grants. The bridge was not negotiated as a single, isolated item. It was part of a larger basket of aid promised by China to the Philippines under the Duterte administration. The agreement
In November 2018 and later solidified in December 2020, the two governments signed an agreement on economic and technical cooperation. The pledge: China pledged roughly 75 million US dollar in granting funding. This pot of money was designated to pay for specific infrastructure projects, with the Bukana Bridge being the largest item on the list. The payment mechanism: direct payment. This is the key to why it felt free, but also why it stalled initially. The Philippines never received the cash. How it works: when the contractor China Road and Bridge Corporation finishes a section of the bridge, they send the bill to the Philippine DPWH for verification, who writes the check. Once the DPWH verifies the work is done, they do not pay the bill. Instead, they forward the approval to the Chinese government, specifically the Ministry of Commerce or SIDCA. The Chinese government then transfers the money directly to the Chinese contractor's bank account. The result: the money stays within the Chinese financial ecosystem, moving from the Chinese state to a Chinese company, while the Philippines receives the physical infrastructure. The condition: restricted bidding. To make this arrangement happen, the Philippines had to agree to a specific hiring process, the shortlist. The Philippines was not allowed to open the bidding to Filipino companies or other international firms like Japanese or Korean contractors. The selection: China provided a shortlist of 3 state-owned Chinese companies. The Philippine government, DPWH, then conducted a bidding process only among those 3. The winner was China Road and Bridge Corporation. The compromise: localized implementation. In many aid projects, the donor country controls everything: design, management, labor. However, for the Bukana Bridge, the Philippines negotiated a localized implementation mode. What this meant: even though China paid for and built the bridge, the DPWH remained the project manager. Why this matters: this arrangement gave the Philippines the authority to enforce its own safety standards and design preferences, preventing the ghost project issues seen in other countries where donors build infrastructures that doesn't meet local needs. This structure allowed the Philippines to treat the bridge as a gift, an asset with zero liability, while China treated it as an export of services, keeping their own companies employed. Countries don't usually give away 3 billion without a strategic reason. One is diplomatic goodwill. By building a highly visible landmark in Davao City, the hometown of the former President Rodrigo Roa Duterte, China builds political goodwill and strengthens ties with the local government and population. At sabihin ba naman na isa sa kanyang legacy, talagang malakas na ang iyong tama, BBM. Credit grabbing pa more. Panoorin natin ang buong video. As lakas ng tama, di ba? Sabi ni BBM, this is one of the 4 major projects, our legacy projects, that we will be finishing in Davao and its environs. Ha? Yan na yung major project mo, kuno? Hindi naman yan sa'yo. Diba? Kasi funded naman yan ng China. Wala ka pa, na-negotiate na yan ni Tatay Digong. Bakit ka nang aangkin? Yung ligasiya mo, yung proyekto mo, dapat kayo or ang Marcos administration mismo ang pumondo. Hindi sa China man yan. So, Mr. President, be thankful. Magpasalamat ka sa China. How ironic, mga lords, kasi binabanatan nila ang China, binabanatan nila ang mga Duterte, pero pag may mga magagandang proyekto, aangkinin niya. Grabe si BBM. Kanina, nung in-interview siya, kasi di ba pumunta siya sa Davao, nag-inspection kunwari siya doon sa kakatapos lang na bridge doon sa Davao City.
in-interview siya ng media at never talaga niyang binanggit na galing yun sa China. Nagpasalamat lang siya doon sa mga Chinese contractors ko, no? Ang gagaling, Pero hindi niya sinabi na China-funded yung proyekto na yon para para akoin mo. Diba? Ang kapal ng mukha. Kasi, andun pa yung mga tarpaulin ng kanyang Build Better More. Bagong Pilipinas. Excuse me, hindi naman yan galing sa Build Better More mo eh. Mahiya ka naman. 3 years ka na. Wala kang mga big ticket projects. Ang ginawa mo lang, inspect ko no. Ang Bukana Bridge sa Davao City ay matagal na palang plano ni Vice President Sara noong siya pa ang mayor doon sa Davao City noong 2018. At ito ay donasyon mula sa China. Naku BBM, maling-mali na sabihin mo na isa ito sa iyong legasiya. Abay wala ka pa namang mga proyekto, mga big ticket projects BBM. Huwag naman mangangkin. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like. Tapos di ba? Lahat na lang ng ugali ng hindi magugustuhan ng tao kay BBM nasa kanya na. Andiyan yung yung tawag nito magnanakaw, mangungulimban. Tapos andiyan yung mga angkin ng hindi sa kanya. Tapos andiyan yung mali-maling pag-uutos kahit alam mo nang mali-mali talaga katulad ng pangingidnap at yan yun mga ugali nga tapos ito naman pangaangkin ng hindi sa kanya tapos ituturing na legacy niya. So ayun po mga kaibigan malinaw talaga parang hindi pa tayo nagigising sa bagay pag ang mga ngag talaga umiral talagang i-deny lahat yan hanggat siyempre, ang labanan kasi dito, pera-pera lang, Militar, polis, bakit nga ba hindi bumabaliktad yung kitang-kita naman nila at nadarapa pa nila ng kanilang mga pamilya na todo korap na tong gobyerno na ito. Tapos, ang mahal ng mga bilihin, puro pagsisinungaling. So, pag tayo naniniwala sa mga sinungaling, magiging sinungaling na rin tayo. Totoo yan. So, buti na lang hindi kami naniniwala sa mga sinungaling dahil ipinaglalaban namin kung anong tama pa rin. Kaya sa mga supporters ni Duterte, don't stop believing. Bala ka, sa 2028, oras na ng reckoning. So, kaya kung di man to bumaba, si Pangulong Marcos, is mas exciting talaga pag dumating na ang araw ng reckoning o yung 2028 magkakaalaman na yan dahil tingnan mo naman sa mga survey 33%. Naku, napakababa ng mga katandem yung mga magiging kalaban ni BP Sara pag nagkataon napakababa 3%, 4%. Kay BP Sara tumaas 33%. So
marami nagtitiwala talaga kay BP Sara, pero ano nangyayari ngayon? Parang hindi naman sa survey lang, hanggang survey lang tayo, hindi naman natin binibigyan ng justification yung nasa survey. Dapat kung pag sinabi nga lumabas, di ba? So, pero wag na natin yan dahil walang mangyayari yan kahit ilang beses tayo mag-rally-rally dyan sa kalye. Wala talaga mangyayari dahil hawak niya yung militar. Ang labanan kasi ngayon pera-pera. Kaya magtiis-tiis na lang tayo mga kababayan, mga kaibigan, no? Balang araw din 2 taon na lang. 2026, 27, 28. Oras na ng paghuhukom. Magkakaalaman doon kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan, no? Kaya ito, sige. Mag-ano lang kayo, tawag nito, angkinin nyo lang yung hindi inyo. Okay lang yan. Gusto nyo pa, lahat ng project ni Duterte noon, angkinin nyo, walang magbabawal sa inyo. Alam naman ng taong bayan na hindi po bulag ang taong bayan at hindi bingi. Nakita po nila ng kanilang dalawang mata kung sino talaga nagpagawa ng mga ganyan. Pero makikita nyo naman, nung dinonate ng China yan, yung tulay na yan, at saka yung doon sa Binondo Bridge na yun, Binondo Bridge, ano ba yan? Intramuros Bridge ba tawag doon? Is, walang pangalan ni Duterte. Nakalagay lang doon, donated by China. Walang pangalan ni Duterte, pero eto, nang angkin ng tulay, nandun pa yung pangalan niya. Bagong Pilipinas Pamor by Bongbong. President Bongbong Marcos. talaga naman, grabe na to. So, yun po mga kaibigan, mga kababayan, no? Kayo na po bahala, umusga. Alam natin, no, kung kayo magko-comment, mag-comment lang kayo. So, free lang. Okay, alam naman natin mga kababayan, no? Itong si Marcos is kahit anong ipukol sa kanya ng taong bayan, ibaliwala lang sa kanya dahil syempre alam niyang hawak, sinusuportahan siya ng militar at mga kapulisan natin. Sa tingin niyo mga kababayan, nung bumisita yung mga sergeant at mga sundalo doon na high-ranking soldier, anong ginawa? Sa tingin niyo ba nakiusap? Or ano? Hindi! Huwag kayong papaniwala sa mga ganon. Siguro ganito lang yan Ganito lang yan Boss, sa inyo lang ako. Basta dagdagan nyo to. May bonus kami. Siyempre ito naman dahil marami pera, hawak niya nga yung mga resources. Sige, basta support lang kayo sa akin, bibigyan ko kayo. Ganon lang yan Tingnan mo, walang nangyari, di ba? Ang lakas pa rin ng loob. Ang lakas pa rin kahit pinupukol na siya ng mga taong bayan na ganito, resign, ganito, magnanakaw, lahat. Wala talaga, parang pumasok lang dito, lalabas dito, tapos didepensahan pa ng mga tauhan niya. So, yan ang problema sa atin. Kaya wag tayo magsisiyan, sasabihin natin na matalino ang taong bayan, pero pagdating sa botohan, mga ob-ob. Kaya wag tayo magsisiyan, wag na kayo magsisi dahil kagagawan nyo yan Ako, di ko talaga itong binoto si Marcos dahil alam ko na na ganyan mangyayari dahil like father, like son niya, tsaka, ang binoto ko talaga yung mga Duterte. Solid. Dahil alam ko, kung pupunta lang kayo mga taga Luzon sa Mindanao, pupunta lang kayo sa Davao, napakaganda. Sinasabi ko sa inyo, kahit matulog kayo dyan sa kalye, walang mangyayari sa inyo. Kahit ibalandran nyo pa yung pera nyo dyan, walang mangyayari sa inyo. Pero, tulog kayo dito sa kahit sa tabi ng police station, matulog kayo dyan. Mawawala ang pera nyo. So, yun lang po yung comment natin, Huwag kayo magagalit dahil ako lamang po yung nagbibigay ng kuro-kuro comment kung ano nakikita ko sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. So, yan po, magandang gabi po sa inyo. Ito naman si Marsolo, nagsasabi sa inyo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago kita ka pala sa channel ko, please subscribe to my channel at i-hit mo yung notification bell para tuloy-tuloy po tayo
i-hit mo yung notification bell, i-select mo yung all para tuloy-tuloy tayo sa ating mga bagong video na ginagawa na katulad ito. Kaya ito nagsasabi si Marzolo, magandang gabi at babu! Yeah!